Nakita ni Subaru ang wallet na hinahanap nila Shuichi, pero pinabitiwan ito sa kanya ng dalawang kasama dahil kailangan daw nilang manghunting ng mas malakas na halimaw. Nagtampo si Subaru sa dalawa kaya naglakad siyang mag-isa. Samantala naramdaman naman nila Shuichi ang malakas at nakakatakot na kapangyarihan ng tatlo. Hinahanap na ni Claire si Shuichi nang malaman niyang lumabas ito kasama si Yoshioka. At dahil sa record ni Kiuchi ay nalaman ni Claire na pumasok si Yoshioka sa bida. Kaya nais ni Claire na hanapin si Shuichi. Pero dahil mapanganib ay pinasamahan siya ni Sayaka kay Yota na siyang nag-iisang fighter sa grupo. Samantala sa labas ay nakita nila Shuichi si Subaru, kung saan nagalit si Subaru nang tawagin siyang batang paslit ni Shuichi kaya pinalabas nito ang kakayahan na summon ng teknik ng dalawang ogre. Kinuha nila sila Shuichi, tapos pinis at pasat hanggang sa mapatay. Habang naghahanap sila Claire ay nilalandi siya ni Yota. Tapos nagdududa pa ang dalaga kung kaya bang makipaglaban ni Yota sa mga halimaw. Umalis si Subaru nang makitang patay na ang dalawa, subalit muli silang bumangon at naging isang malakas at nakakatakot na nilalang na naramdaman nila Elena at Naoto. Pinalabas muli ni Subaru ang dalawang ogre, subalit nagagawa na nila Shuichi na lumaban sa mga ito. Pinuntirya nila si Subaru pero pinrotektahan siya ng mga kamay, tapos sinapok siya pero walang epekto. Kaya naman inatake niya nang inatake ang dalawang ogre. Tapos pilit nilang binali ang daliri para makita si Subaru. Pero bago pa sila magkapatayan ay biglang dumating si Elena para pigilan sila. Kalaban ang turing ni Shuichi kay Elena, subalit pinigilan siya ni Yoshioka kaya natumba ang katawan. Saka umalis ang dalawa. Ipinakita sa nakaraan na hiniling pala ni Elena sa alien na gusto daw niyang makasama ang crush niyang si Shuichi. Tapos nakita na nila Claire sila Shuichi na nakahiga. Pagbalik sa base ay nilagyan na rin ng buhok si Shuichi sa leeg. Tapos ikinwento niyang wala daw siyang naaalala sa mga nangyari sa kanila. Sinisisi ni Kiuchi ang bida dahil nagseselos ito, pero kinampihan ni Yota ang bida dahil sa huli ay wala naman daw nasaktan. Nagpakilala ang isa pa nilang member na si Isaw na may kakayahang magpatubo ng mga halaman at puno. Tapos ang isa pa nilang member na Invisible, na nakilala nilang ang tindera sa 7-Eleven. Pagkatapos ay nagplano sila kung paano makokolekta ang mga coin gamit ang strategy dahil si Yota lang ang fighter sa grupo. Nagpatubo ng malaking puno si Isaw sa labas, saka pinakita nila Shuichi ang kakaibang lakas nila sa pagpapatumba ng puno. Tapos pagsapit ng hapon ay nalaman ni Claire mula kay Yoshioka na naaalala niya pala ang mga nangyari sa kanila ni Shuichi sa labas. Kaya nang sabay silang naghapunan sa labas ay nagseselo si Claire sa nangyari. Kinabukasan sa school ay pinagbibintangan ni Kiuchi ang bida sa pagpaslang sa kaibigan nilang manyak. Pero hindi naman talaga sila ang pumaslang kundi si Sanbi kaya hindi niya ito inamin. Tinawagan ni Yoshioka si Elena gamit ang numero na nakita niya sa alaala ni Shuichi noong pumasok siya sa loob. Pinaliwanag ni Elena na ang kapangyarihan daw ni Shuichi ay ang mapalakas ang kapangyarihan ng sino mang makikipagsanib dito gaya ng nangyari kila Yoshioka kahapon. Tapos dahil nakita ni Yoshioka ang nakaraan ni Shuichi noong nagsanib sila ay alam niyang mabuting tao si Elena kaya naman niyayaya niya itong sumali sa grupo. Pero tinaggihan ito ni Elena dahil magkaiba daw ang mga plano nila. Kinabukasan ay naglakbay ang grupo para mangolekta ng mga coin dahil nakakita pala sila ng pattern sa mapa tungkol sa lokasyon ng mga ito. Sa paglalakbay ay nakita nila ang pinsalang nagawa ni Sanbi sa lupa pero hindi sinabi nila Shuichi na may kinalaman sila dito. Nakakita din sila ng isang marka na palatandaan na may nagmamay-ari na ng lugar, na nakumpirma nila sa pamamagitan ng kamera ni Kiuchi. Dahil dito ay pinili nilang dumaan sa mas malayo, at kapag nagugutom sila ay ginagamit ni Isaw ang kapangyarihan niya. Akala ng grupo ay nakaligtas sila sa mga kalaban subalit nasundan pala sila ng mga ito. Pero may pagkakataon pa silang tumakas dahil malayo ang distansya. Nang makita ng mga kalaban na tumatakbo sila ay hinabol sila ng isang malaking centipede na madali lang silang nahabol. Lumaban sila Claire subalit dahil sa dami ng kamay nito ay hindi nila magawang makalapit sa mukha. Tapos nabihag pa si Sayaka, saka pinakita sa kanila ang ulo ng dalagang naglalakbay mag-isa na ikinatakot ng grupo. Dahil dito ay nainis si Yota kaya nilabas ang tinatagong lakas. Sumugod ito at nagawang makalapit sa halimaw, at nagawa ring mailigtas ang leader nila. Tapos sa isang suntok ay bagsak ang pangit na halimaw. Pagdating ng mga kalaban ay nakita nila ang nakakaawang kalagayan ng kasama nila, kaya nais na lang nila itong tapusin. Pero hindi sila pinahintulutan ng leader nila na si Madoka. Samantala gumawa naman ng harang na mga puno si Isaw para hindi na sila masundan. Pero nagawa itong mawasak ng galit na si Madoka.
Sinubukan ni Yota na lumaban pero hindi sapat ang lakas niya para matalo ang halimaw. At nang makita nito si Claire ay naging manyak din si Madoka kaya mas lalo itong nasabik, samantala si Kiuchi ay hindi makagalaw sa takot. Binaril nila ang halimaw pero nagawa ni Madoka na maaga ang baril sa katinutok kay Yoshioka, kaya nag-transform sila Shuichi para matunaw ito. Tapos nakitang napapaligiran sila ng mga halimaw kaya tiyak na ang katapusan nila. Pero hindi daw sila tatapusin ni Madoka kung magtatrabaho sila para sa kanya. Tapos dahil nasawi daw ang kasamahan nilang centipede ay kailangang mamili nila Sayaka kung kaninong buhay ang ipapalit nila dito. Kung hindi ay papatayin silang lahat. Binigyan sila ni Madoka ng panahon para magdesisyon kung sino ang magsasakripisyo para sa grupo. Pero napakahirap nito kaya naisip ni Yota na lumaban na lang hanggang kamatayan. Giit ni Kiuchi na wala silang pag-asang manalo, kaya kailangan talaga ng isang sacrifice. Pero dahil si Kiuchi lang ang sumang-ayon sa sinabi ni Madoka ay giit ni Claire na siya na lang din ang magsakripisyo. Dahil dito ay sigurado ng patay si Kiuchi kaya naiyak na lang siya. Pinuntahan ni Claire si Isao para palakihin at padamihin ang mga bulaklak na may lason. Napalihim na nakita ni Kiuchi. Tapos nagmamadali sila Madoka dahil tumatakas daw ang mga bihag nila. Ngunit pinuntahan sila ni Kiuchi para sumapi sa grupo dahil nais niyang maligtas sila ng crush niyang si Yoshioka. Kaya naman binalak niya rin na ibunyag ang plano nila Claire, pero dahil sa kapangyarihan ni Sayaka ay naputol ang ulo ng traidor. Sinunog nila Claire ang mga bulaklak na siyang nagpakalat sa lason sa paligid bago sila tumakas. Kaya naman pagdating nila Madoka sa lugar ay kaagad nilang nalanghap ang matinding lason na siyang umubos sa grupo nila. Pagsapit ng gabi ay nagpunta si Elena sa alien para ibigay ang nahanap niyang coin. Nais nang matapos ni Elena ang palaro. Subalit kahit napatayin niya ang alien ay hindi nito maibabalik ang nakaraan kaya naiyak na lang siya. At pagsapit ng umaga ay ligtas na nakalabas sa gubat ang grupo. Tapos pumasok sila sa school na parang walang nangyari. Hanggang sa mabalitaan nila na ang isa sa mga kaibigan ni Shuichi ay parte pala ng grupo ni Madoka na kasamang nasunog sa gubat. Saka nagpunta si Shuichi sa alien para magtanong kung paano siya naging isang halimaw gayong hindi naman siya nagbigay ng coin. Kaya sinabi ng alien na kapag nakahanap daw si Shuichi ng isang coin ay ibabalik niya sa normal ang katawan ng bida. Pero naisip ng bida na hanapin muna ang lahat ng mga coin bago siya bumalik sa normal, para matapos na ang palaro na siyang nagdulot ng mga pagkasawi. Habang naglalakad pa uwi ang bida ay sinusundan pala siya ng tauhan ni Madoka na nakaligtas. Nais siya nitong patayin para gumanti sa nangyari sa grupo nila pero mas malakas sa kanya si Shuichi. Tapos tumawag si Claire dahil gustong makipag-usap. Kaya pinatay ni Shuichi ang telepono saka tinuluyan ng tauhan ni Madoka. Samantala si Kaito naman ay binabantayan ng maraming coin. Pero hindi siya pinakinggan ng mga tao kaya walang awa niyang pinagpapaslang ang mga ito gamit si Hanoka. Samantala pinagpaplanuhan ng grupo nila Elena ang gagawin para matalo si Kaito. Kung saan isiniwalat ni Elena na dati nilang kaibigan ang lalaki. Ipinakita sa nakaraan ng sinabi ni Naoto kay Kaito na napapansin daw niyang iba ang kinikilos ng girlfriend niyang si Aiko. Tapos naalala ng dalawa ang kabataan nila kung saan kaklase din pala nila si Shuichi sa Yamada Cram School. Kung saan ay magkakasama silang lahat sa mga trip. Kaya naisip nila na mag-reunion. Kaya naman kinabukasan ay nagkita-kita ang magkakaibigan sa park pero wala doon si Hanoka dahil bali-balitang nawawala daw ito. Pero tinanggap na lang ng magkakaibigan ang pagkawala ni Hanoka, maliban kay Kaito na may lihim na pagtingin sa dalaga. Kaya naman sinubukan ni Kaito na magtanong sa mga kamag-anak ni Hanoka, pero walang pakialam ang mga ito. Sa pag-iisip ay naalala ni Kaito ang mannerism ni Hanoka, na nakita niyang ginawa din ni Aiko noong nasa park sila. Kaya naisip niyang si Hanoka ito na nagpapanggap lang na si Aiko dahil si Aiko ang tunay na nawawala. Sinundan niya ang babae pero nakatakas ito, nang aksidenteng mapuntahan ni Kaito ang alien. Pagsapit ng gabi ay dinala ni Kaito ang mga kaibigan sa alien, para sabihin ang hinala niyang si Hanoka talaga ang kasama nila at hindi si Aiko. Pinatotohanan ng alien ang sinabi ni Kaito dahil tinupad niya lang daw ang kahilingan ni Hanoka kapalit ng coin. Tapos nagbabala ang alien na huwag ipagsasabi ang lokasyon niya dahil mapipilitan daw siyang gamitin ang kapangyarihan pag nagkataon. Kaya naman giit ni Kaito na kailangan daw pagbayaran ni Hanoka ang ginawa kay Aiko. Pero giit ng mga kaibigan na pabayaan na lang daw nila ang nangyari, na siyang hindi matanggap ni Kaito. Kaya kinabukasan ay sinundan niya na naman si Hanoka.
at nakita ang lugar na pinaglibingan kay Aiko. Nang makumpirma ni Kaito na si Hanoka nga ang babae ay sinakal niya ito bilang kabayaran sa ginawang krimen. Tapos kinabukasan ay ibinunyag ni Naoto na nagpakamatay pala si Aiko at inosente si Hanoka. Dahil nang mabalitaan daw ni Hanoka na patay na si Aiko ay hiniling niya sa alien na gawin siyang kamukha ni Aiko, dahil sawa na siyang maging loser. Kaya naman labis ang pagsisisi ni Kaito sa ginawa niya. Tapos nabalitaan ng magkakaibigan na nawawala daw si Kaito. Nabalitaan din nilang nagmumulto daw si Hanoka, kung saan nagagawa daw nitong mapaglaho ang sino mang hindi mabanggit kung sino siya. Dahil dito ay naisip ni Shuichi na gamitin din ang kapangyarihan ng alien para solusyonan ang mga nangyayari. Balik tayo sa present mga lodi kung saan nagpunta si Claire sa dating cram school nila Shuichi para mag-imbestiga. At sa loob ay nakita niya ang isang stuffed toy na kamukha ng transformation ni Shuichi. Kinabukasan ay nakakita na naman si Hanoka ng taong may kaugnayan sa kanya dahil nais nitong patayin ang lahat ng mga kakilala niya. Nandoon man si Elena ay wala din daw siyang kakayahang pigilan ang kapangyarihan ni Hanoka kaya naglaho ang babae. Kinabukasan ay nakipagkita sila Shuichi kila Yota para hingiin ang mga coin na nakolekta nila. Pero bago sila makipagkita kila Sayaka para sa mga coin ay nagbalak muna silang mag-movie marathon sa bahay ni Shuichi. Napansin ni Claire na napakadumi ng bahay ng bida, kaya naisip niyang baka pinaslang din ni Elena ang mga magulang ni Shuichi pero binura lang sa alaala nito. Saka biglang nawala sa katinoan ang bida kaya muntik na niyang bulat-latin si Claire. Tapos tinanggal na ni Sayaka ang powers niya sa dalawa dahil nais na daw nitong mamuhay ng normal. Pero kay Elena pala nila balak ibigay ang mga coin para si Elena ang tumapos sa palaro. Sa malayo ay napag-alaman na kaya pala binura ni Elena ang alaala ni Shuichi ay para protektahan ito sa paghihiganti ng kaluluwa ni Hanoka. Tapos ginagamit pala ni Hanoka si Kaito para gawin ang mga nais nito. Kinabukasan ay nalaman ni Shuichi kay Yota na nasa ilog si Yoshioka para ibigay ang mga coin kay Elena. Agad na nagpunta si Shuichi sa ilog na nasaksihan ang nangyari. Saka dumating din doon si Claire na dala ang stuffed toy kaya tuluyan nang nagbalik ang mga alaala ni Shuichi. Napag-alaman na si Hanoka pala ang pumatay sa mga magulang nila Claire at Shuichi, at nililihim lang sa kanila ito ni Elena para protektahan sila dahil alam ni Elena na tiyak na mapapatay lang ni Hanoka ang dalawa. Pero dahil nais nila Shuichi na manatiling maalala ang katotohanan ay kinalaban nila si Elena para patunayan na kaya nilang makipaglaban. At dahil sa nagbalik na alaala ni Shuichi ay nagpunta na doon si Hanoka para patayin siya. Tapos sinabi ni Elena na ginagamit lang ng isang malakas na kalaban ang anyo at alaala ni Hanoka, kaya agad itong binaril ng bida. Pero nagawa pa rin ng kalaban na mapunta sa pag-iisip ni Shuichi kaya pinagbabaril niya ang mga ito subalit hindi niya matalo ang kalaban. Mabuti na lang ay tinulungan siya ni Elena na makalabas sa kabilang dimensyon sa pamamagitan ng muling pagbura sa alaala ng bida. Pagkatapos ng pangyayari ay nagdura ng dugo si Elena. Tapos tinanong nila Shuichi kung nasaan ang spaceship kung saan nakaimbak ang mga coin dahil gusto niyang tapusin na ang walang kwentang palaro. Pero labis na mapanganib daw kaya hindi sinabi ni Elena sa kanila. Kaya naman kinabukasan ay isinama nila si Sanbi para tulungan silang kolektahin ang mga coin kung saan nagbabantay sila Hanoka at Kaito. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.